May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukadka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Ama-Yahwa. Maharlikan. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome po muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. San man kayo naroroon, samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 50. Kabanata 50. Nang matapos sabihin ni Jeremiah sa mga tao ang lahat ng mga tagubilin ni Yahwa na kanilang alahayam, sinabi ni Azarias, ni Johanan at ng lahat ng mapagmataas na kalalakihan, ikaw ay nagsisinungaling. Hindi ka isinugo ni Yahwa na ating alahayam upang sabihin, huwag kayong pumunta sa Egypt upang manirahan doon. Si Baruch na anak ni Neraya ang nag-uudyok sa iyo laban sa amin upang kami ay ibigay sa kamay ng mga taga-Babilon para kami ay patayin o dalhin sa pagkabihag sa Babilon. Kaya't si Johanan ang kanyang hukbo at ang lahat ng tao ay sumuway sa utos ni Yahwa at hindi nanatili sa lupain ng Judea. Sa halip, pinamunuan ni Johanan at ng kanyang mga opisyal ang nalalabing tribo ni Juda paalis ng Judea, yaong mga bumalik upang manirahan sa lupaing ito. Isinama rin nila ang lahat ng iniwan ni Nebuzaradan, ang pinuno ng bantay, kay Gedaliah na anak ni Ahikam, na anak ni Shaphan, mga lalaki, babae, bata at maging ang mga anak na babae ng hari. Isinama rin nila sina Jeremiah at Baruch na anak ni Neria, at sila ay nagtungo sa Egypt. Kaya't dumating sila sa Tapanes sa pagsuway kay Yahwa. At sa Tapanes, muling dumating ang mensahe ni Yahwa kay Jeremiah. Habang nakatingin ang mga Hudyo, kumuha ka ng malalaking bato at ibaan mo sa luwad sa ladrilyong daanan sa may pasukan ng palasyo ng Faraon sa Tapanes. At sabihin mo sa kanila, ito ang sabi ni Yahwa, ang alahayam ng mga Israelita. Ako ay magsusugo ng aking alipin na si Haring Nebuchadnezzar ng Babylon, at itatatag niya ang kanyang trono sa ibabaw ng mga batong ito na inilibing mo rito. Ikakalat niya ang kanyang toldang panghari sa itaas nila. Darating siya upang salakayin ang Egypt. Ang mga itinakda para sa kamatayan ay mamamatay. Ang para sa pagkabihag ay mabibihag. At ang para sa espada ay mamamatay sa espada. Susunugin niya ang mga templo ng mga idolo sa Egypt, gaya ng isang pastol na tinatanggalan ng kuto ang kanyang damit. Gayon, lilinisin
ni Nebuchadnezzar ang Egypt bago siya umalis. Sa templo ng araw sa Egypt, wawasakin niya ang mga poste ng Asherah. Yada. Yada. So, nandito yung yung siguro si Baruch na sulat nito. Nandito yung kung bakit nila sinuway ang bilin ng alahayam. Kasi nga, mayroong mga taong mapagmataas. Sina no? Sina Johanan, Azariah to, hindi Azarias. Azariah. Nung matapos sabihin ni Jeremiah sa mga tao ang lahat ng mga tagubilin ni Yahweh na kanilang alahayam, sinabi ni Azariah, ni Johanan at ng lahat ng mapagmataas na kalalakihan, ikaw ay nagsisinungaling. Wait Parang siguro kay Jeremiah, sinabi, okay, understood naman, no? Ikaw ay nagsisinungaling. Hindi ka isinugo ni Yahweh na ating alahayam upang sabihin, huwag kayong pumunta sa Egypt upang manirahan doon. So, si Baruch na anak ni Neraya ang nag-uudyok sa iyo laban sa amin upang kami ay ibigay sa kamay ng mga taga-Babylon para kami ay patayin o dalhin sa pagkabihag sa Babylon. So, inisip nila, nag-imbento lang si Jeremiah at si Baruch ang nagko-control kay Jeremiah. So, pinagdudahan nila si Baruch. Tingin ko itong parting to si Baruch na nagsulat kasi third person na hindi na siya, first person. So, hindi sila naniwala sa sinabi ni Jeremiah. Pero, alalahanin natin, yung mga sinabi na Jeremiah noon pa, ay nagkatotoo. Pero di sa anong ito, ay hindi sila naniniwala. Kasi mas yung takot siguro at saka yung pride. Di ba paniniwalaan natin? Yung kaginhawaan sa Egypt o itong paniniwalaan ba natin itong sinasabi nilang baliw na si Jeremiah na halos butot balat na. So tinitingnan nila yung yung kaginhawahan ng Egypt. Okay. Verse 4, kahit si Johanan, ang kanyang hukbo at ang lahat ng tao ay sumuway sa utos ni Yahweh at hindi na natili sa lupain ng Judea. So, lahat sila ay sumuway, lahat ng tao daw. Sa halip, pinamunuan ni Johanan at ng kanyang mga opisyal ang nalalabing tribo ni Juda paalis ng Judea. So, ang dami nila, no? Yung mga bumalik upang manirahan sa lupain ito. So, yung mga bumalik yung nasa karating, yung pinagngalatan sa kanila, yung mga nasa kabila ng Jordan River, nagbalikan doon eh. Kaya lang, nung mamatay yung pinatay yung ginawang gobernador, Si Gedalia. Gedalia, yon. Nung mapatay yon, so si Johanan ang namumuno. At isinasama, gusto nila pumunta ng Egypt. Isinama rin nila ang lahat ng iniwan ni Nebuzaradan, ang pinuno ng bantay, kay Gedalia na anak ni Ahikam, anak ni Shaphan. So, isinama din nila yung mga lalaki, babae, bata, at maging ang mga anak na babae ng hari. Isinama rin nila sina Jeremiah at Baruch na anak ni Neraya at sila ay nagtungo sa Egypt. So, para naging naging bihag din nila si Jeremiah at si Baruch. Kaya alam ko sa Egypt namatay si Jeremiah, pero tingnan natin. Kaya't dumating sila sa Tapanhes sa pagsuway kay Yahweh. At sa Tapanhes, muli dumating ang mensahe ni Yahweh kay Jeremiah. Nandun na sila. Yung Tapanhes, yung unang lugar ng Egypt. Sa northern part, northern east, pinakamalapit na lugar sa Judea. So, habang nakatingin ang mga Hudyo, kumuha ka ng ito ang habilin ni Yahweh kay Jeremiah. Habang nakatingin ang mga Hudyo, kumuha ka ng malalaking bato
at ibaon mo sa luwad, sa ladrilyong daanan sa may pasukan ng palasyo ng Faraon sa Tapanes. Ibaon mo doon sa clay, sa may mga ladrilyo, di ba, bricks, ladrilyong daanan. So merong sigurong putol na doon, may mga nabakbak na ladrilyo at ibaon mo sa clay, yung putik, ibaon mo yung mga bato. Sa may pasukan ng palasyo ng Faraon. At sabihin mo sa kanila, ito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita, ako ay magsusugo ng aking alipin na si Haring Nebuchadnezzar ng Babylon. So kinoconsider na alipin ni Yahweh si Nebuchadnezzar. At itatatag niya ang kanyang trono sa ibabaw ng mga batong ito na inilibing mo rito. So, ipapatong doon ni Nebuchadnezzar ang kanyang trono doon sa ibabaw mismo ng batong yon. Ikakalat niya ang kanyang toldang panghari sa itaas nila. So, doon magkakampo. Kasi sa panahong ito, si Haring Nebuchadnezzar, nakakamp siya sa Syria, bandang Syria, yun pala. Tingnan ko kagabi. So, nasa Syria siya. So, medyo, siguro padating pa lang. So, may advanced party siya. Darating siya upang salakay ng Egypt. Ang mga itinakda para sa kamatayan ay mamamatay. Ang para sa pagkabihag ay mabibihag. At ang para sa tabak ay mamamatay sa tabak. Gawin natin tabak to. Ang mamamatay sa tabak ay ang para sa tabak ay mamamatay sa tabak. So may mga itinalaga na ang alahayam, yung mamamatay at saka yung mga mabibihag. So meron na rin siyang assignment na tinakda yung mga para sa mamamatay. Siguro ito yung mga talagang stubborn. Okay, verse 12. Susunugin niya, si Nebuchadnezzar daw, susunugin niya ang mga templo ng mga idolo sa Egypt. So, tumakas sila ng Egypt, pero doon din pala pupunta yung yung paglusob ng Babylon, no? Gaya ng isang pastol na tinatanggalan ng kuto ang kanyang damit, gayon lilinisin ni Nebuchadnezzar ang Egypt bago siya umalis. Linisan niya ng mga corrupted ang Egypt. Sa templo ng araw sa Egypt, wawasakin niya ang mga poste ng Asherah, yung mga Asherah poles, at saka yung mga templo ng araw. Pati kaya yung pyramid, no? Kung nga, bakit si Nebuchadnezzar ang maglilinis ng Oo. idolatry? Iba yung niya parang wawasakin niya sibilisasyon ng Egypt. Alam ko nga ibang Egyptian din. Kaya nga 'di ba yung mga yung mga original na Egyptian, naglipatan sila. Pupunta dito dito sa may Shemite territory, sa India. Yung iba pumunta sa Easter Island. Kasi tingnan nila yung trinace nila kung saan napunta yung mga original na Egyptian. Kasi nung ng Greco-Roman, mga Roman din, yung mga pharaon doon, di ba? Mga sa Alexandria, mga mga Greek din yung mga tao doon eh. Naiwan lang yung mga Kushite, yung mga slave. So, ibig sabihin, nasakop din ng mga, Babylon. ng Ang Babylon, ang Egypt. Egypt. Oo, Assyria nga nasakop, kaya nga nandun si yung mga karatig na lugar ng O yung karatig bansa ng Babylon. Judea. Lahat, Judea. oo. Oo, nasakop din nila. Nasakop din ng Kaya pala, siya yung, di ba yung sa panaginip, Pinakamataas. sa panaginip ni Daniel? Ay, Oo. hindi, ni Nebuchadnezzar pala. Doon sa statue na napanaginipan niya. Oo. Siya ang ulo. Oo. So, Pero siya susunod sa yung kanya yung namamahala. Assyria, Oo. yung Sumunod sa Persia, kanya diba? ang Assyria. Yung Persia Persia, pala. Persia.
Pati yung Egypt, Kasi ano yan, Babylonian Empire ang nauna, sumunod ang Persian Empire, tapos and sumunod then ang Roman, Greco-Roman. Greco-Roma, oo, Tapos Alexander the Great, sumunod ang ano to, Roma, oo, at saka hindi, sumunod pala ang iron and Greece. clay, Greece, tapos Roma. oo, So yun yung yung Greco-Roma. mga empire o mga kaharian na ipinapakita doon sa statue. Malapit na tayo. Ano na tayo, next na aklat natin ay ano, no? Kay ano Ezra. din, kay Jeremiah din, Ay, ano ba, Lamentation. Panagoy, Oo, Lamentation. Lamentation. May mga ano pa doon, yung mga detail na wala dito, no? Pero ano, may karagdagan pa, mga kapatid. So, back to you, Sis Maria. Last 2 chapters. Kabanata 51. Kapahamakan dahil sa pagsamba sa mga idolo. Dumating ang mensahe ni Yahweh kay Jeremiah patungkol sa lahat ng mga Hudyo o mga natira sa tribo ni Juda na naninirahan sa mababang Egypt, sa Migdol, Tapanes, Memphis, at maging sa itaas na Egypt. Ito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Nakita ninyo ang malaking kapahamakan na aking dinala sa Jerusalem at sa lahat ng bayan ng Judea. Ngayon, sila ay guho at iniwan ng mga tao sapagkat sumuway sila sa aking tipan at gumawa ng masama sa aking paningin. Pinalungkot nila ako sa pagsamba at paghahandog ng insenso sa mga idolo. Mulit-muli, nagsugo ako ng aking mga lingkod na mga propeta upang sila ay paalalahanan. Huwag ninyong gawin itong kasuklam-suklam na bagay na aking kinamumuhian. Ngunit hindi sila nakinig ni nagbigay pansin. Hindi sila tumigil sa kanilang kasamaan at sa pagsamba sa mga idolo. Kaya't ibinuhos ko ang aking matinding galit. Ito ay nag-alab laban sa mga bayan ng Judea at sa lansangan ng Jerusalem. Hanggang sa ito ay maging tiwangwang na guho tulad ngayon. Kaya bakit ninyo dadalhin ang kapahamakan sa inyong sarili sa paghiwalay sa sambahayan ni David? Ang mga lalaki, babae, bata at sanggol, hanggang wala nang matira sa inyo. Bakit ninyo ako pinapagalit sa paggawa ng mga idolo na inyong hinahandugan ng insenso sa Egypt, kung saan kayo naninirahan? Pupuksain ninyo ang inyong sarili at magiging kasumpa-sumpa sa gitna ng lahat ng bansa sa mundo. Nakalimutan ba ninyo ang kasamaang ginawa ng inyong mga ninuno at ng mga harit reyna ng sambahayan ni David, ang inyong sariling kasamaan at ng inyong mga asawa sa lupain ng Judea at sa lansangan ng Jerusalem? Hanggang ngayon, hindi sila nagsisi sa kanilang ginawa o nagpakumbaba. Sila ay sumuway sa aking tipan at sa aking mga kautusan at tuntunin na binigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Kaya't ipatutupad ko ang kapahamakan sa inyo upang lipulin ang buong tribo ni Juda. Ang mga nalabi sa Juda na nagtungo sa Egypt upang manirahan doon ay mamamatay
sa pamamagitan ng espada, taggutom at salot. Sila ay magiging kasumpa-sumpa, katatakutan, at kadusta-dusta. Parurusahan ko sila gaya ng aking parusa sa Jerusalem. Wala ni isa sa kanila, maliban sa kakaunting makakatakas, ang makakabalik sa Judea, sa lupain ng kanilang pinananabikan. Sabi ni Yahweh, hinondi na ang pagsamba sa reyna ng kalangitan. Lahat ng Israelitang lalaki na alam na ang kanilang mga asawa ay nagsusunog ng insenso sa mga idolo, pati ang lahat ng kababaihan, isang malaking pagtitipon, at ang lahat ng taong naninirahan sa Egypt ay nagsabi kay Jeremiah, hindi kami makikinig sa mensaheng ipinahayag mo sa pangalan ng Alahayam. Gagawin pa rin namin ang aming ipinangako. Magsusunog kami ng insenso at mag-aalay ng inumin sa reyna ng kalangitan. Gaya ng ginawa ng aming mga ninuno, hari at opisyal sa bayan ng Judea at lansangan ng Jerusalem. Noong ginagawa pa namin ito, masagana ang aming pagkain. Nasa mabuting kalagayan kami at hindi kami nakakaranas ng masama. Ngunit mula nang tumigil kami sa mga paghahandog sa reyna ng kalangitan, kami ay nawalan at nangamamatay sa espada at taggutom. Idinagdag pa ng mga babae, noong kami ay nagsusunog ng insenso at nag-aalay ng inumin sa reyna ng kalangitan, hindi ba't alam ito ng aming mga asawa? Kami ay gumagawa pa ng mga tinapay na may hugis niya at iniaalay iyon. Kaya't sinabi ni Jeremiah sa lahat ng sumasalungat na Israelitang nasa Egypt, mga lalaki at babae, hindi ba't naaalala ni Yahweh kung paano kayo at ang inyong mga ninuno, mga hari, mga pinuno, at ang buong bayan ay nagsunog ng insenso sa mga idolo sa mga lungsod ng Judea at sa lansangan ng Jerusalem? At nang hindi na makayanan ni Yahweh ang inyong kasamaan at kasuklam-suklam na mga gawa, ginawang wasak ang inyong lupain gaya ng nakikita ninyo ngayon. Dahil kayo ay nagkasala laban sa Alahayam at hindi kayo sumunod sa kanyang tipan at kautusan, dumating sa inyo ang kapahamakang ito. Pagkatapos ay sinabi ni Jeremiah, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh, kayong mga nalabi sa Juda na nasa Egypt. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Alahayam ng mga Israelita. Kayong mga lalaki at mga asawang babae ay tinupad ang inyong mga panata. Nagsunog kayo ng insenso at nag-alay ng inumin sa reyna ng kalangitan. Sige, ituloy ninyo ang inyong mga panata. Ngunit ako ay sumusumpa sa aking dakilang pangalan. Wala ni isa sa mga nalabi ni Juda ang muling manunumpa sa aking pangalan na nagsasabi, kasing tiyak ng si Yahweh na makapangyarihang Alahayam ay umiiral. Sapagkat ako ay nagmamasid sa inyo, hindi upang magdala ng kabutihan, kundi ng kasamaan. Lahat ng nalabi sa Juda na nasa Egypt ay mamamatay sa espada, taggutom at salot, hanggang sila ay mapuksa. Kaunti lamang ang makakatakas at makakabalik sa Judea, at malalaman ng lahat ng nalabi ni Juda kung alin ang magtatagumpay, ang salita ko o ang kanila. At ito ang magiging palatandaan. Parurusahan ko kayo sa lugar na ito upang malaman ninyo na ang aking salita
ay tiyak na mangyayari. Ibibigay ko si Faraon Hopra ng Egypt sa kamay ng kanyang mga kaaway na nagnanais na kanyang buhay, gaya ng pagkakaloob ko kay Haring Zedekiah ng sambahayan ni David, sa kamay ni Haring Nebukadnezar ng Babylon na nagnanais siyang patayin. Yada. 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 So, nandito pa rin ang ang curse ng stubbornness at saka yung idolatry. Kapahamakan dahil sa pagsamba sa mga idolo. Dumating ang mensahe ni Yahweh kay Jeremiah ulit. Patungkol sa lahat ng mga Hudyo. So, na to, nandun na siya sa, sa may Egypt, no? Mga natira sa tribo ni Judah, naninirahan sa mababang Egypt. Mababa kasi, malapit to sa, mababang lugar, ibig sabihin. Na, malapit sa Wadi, sa Migdol, Tapanhes, Memphis, at maging sa itaas na Egypt. Ito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Nakita ninyo ang malaking kapahamakan na aking dinala sa Jerusalem at sa lahat ng bayan ng Judea. So nakita nyo na. Ngayon, sila ay guho at iniwan ng mga tao sapagkat sumuway sila sa aking tipan at gumawa ng masama sa aking paningin. Okay. Hindi pinalungkot, ginalit nila ako. They aroused my anger. O, ginalit, hindi pinalungkot, ginalit. Ginalit nila ako sa pagsamba at paghahandog ng insenso sa mga idolo. Mulit-muli, nagsugo ako ng aking mga lingkod na mga propeta upang sila ay paalalahanan at admonish. Ano ba yung admonish? Pagsabihan. Hindi lang paalalahan, pagsabihan. Huwag ninyong gawin itong kasuklam-suklam na bagay na aking kinamumuhian. Ngunit hindi sila nakinig, ni nagbigay pansin. Hindi sila tumigil sa kanilang kasamaan sa pagsamba sa mga idolo. Okay, verse. Ni tumigil sa pagsusunog ng insenso sa ni tumigil sa pagsusunog ng insenso. Sa kanilang mga idolo. Okay. Na ako, naduduli. Verse 6. Kaya't ibinuhos ko ang aking matinding galit. Kasi ito ay nag-alab laban sa mga bayan ng Judea at sa lansangan ng Jerusalem. Okay, hanggang sa ito ay maging tiwangwang naguho tulad ngayon. So, mayroon kayong mga karagdagang So, ngayon di ba, consequence ng kanilang katigasan ng ulo. Okay. Verse, so, ang alhayam, nakipag-reasoning, verse 7, kaya bakit ninyo dadalhin ang kapahamakan sa inyong sarili sa paghiwalay sa sambahayan ni David? O bakit, tinatanggal, cut off kasi, cutting off. Bakit, yun nga, pinuputol ang ugnayan sa sambahayan ni David, ang mga lalaki.
sa paghiwalay o pinuputol ang ugnayan sa sambahayan ni David. Ang mga lalaki, babae, bata at sanggol. Siguro nagkukunwari silang Egyptian, ano? Para hindi sila hanggang wala nang matira sa inyo. So iba siguro nagpalit na ng visa ng kanilang passport. Nagkunwaring mga Egyptian. Bakit ninyo ako pinapagalit sa paggawa ng mga idolo na inyong hinahandugan ng insenso sa Egypt, kung saan kayo naninirahan? Oh, kasi naging mababa na ang tingin ng mga paligid na bansa sa kanila. So iba nag-migrate sa Egypt, no? At sinabing Egyptian sila. Pupuksain ninyo ang inyong sarili at magiging kasumpa-sumpa sa gitna ng lahat ng bansa sa mundo. Parang nangyari sa mga Ophirian. Verse 9. Nakalimutan ba ninyo ang kasamaang ginawa ng inyong mga ninuno na mga hari at reyna ng sambahayan ni David? Ang inyong sariling kasamaan at ng inyong mga asawa sa lupain ng Judea at sa lansangan ng Jerusalem? Ano ba ginawa nila sa lansangan? Siguro nagpo-position sila doon, naglalagay ng mga altar, bawat kanto, di ba naglalagay sila ng mga altar ng reyna, ng langit, para makikita mo kahit saan ka pumunta, tumingin sa Baguio, kung saan, di ba, may mga, ang tawag doon, yun ba, Statue. ha? May mga statue. Oo, anong tawag doon? Ah, Yung may kuweba pa ni, kuweba-kuweba. Ga- ano nga ba Grabe pala, tawag? no? Oo. Mga Yung, sis, ano? ngayon, naiintindihan ko na kung, Hindi kung, na bago no? Hindi na hindi, bago na Grotto. naiintindihan Ano ko na yung kung bakit, grotto? Grotto. ng Mama Mary. hindi, naiintindihan ko na kung bakit talagang dumaan sa matinding parusa yung tribe of Judah. Kasi yung Oo. mga asawa nila talagang mga sutil eh. Dinipay nila Mm-mm. talaga yung kwan. Isip mo Ginagaya nila nagpadala yung Egypt, Hmm, mga yun. Saka yung Queen of, di ba, yung star? Di ba sa Saka bumalik Catalan sila yung doon. star? Tapos meron ng mga grotto-grotto pa, Queen of Heaven, yan. Pansinin nyo, iba yung parusa ng House of David eh. At saka yung House of Ephraim. Matindi ang Oo. parusa ng House of David at House of Ephraim. Ngayon ko lang naintindihan kasi nga, pinili niya yung lahi na yun Oo. na mamuno. Tapos isa pa, siyempre, mahal niya si David. Tapos ito mga natirang mga, tribe of Judah, bumalik pa sa Egypt. Oo, Sa ginsenso, binabawi niya yun. tapos parang dinero pa nila nung kami sa Reyna ng, ano ba yun? Ang sabi Oo, na, Reyna Reyna ng, ng Langit, oo, sagana oo, kami. sagana kami. Nung tumigil Yung- na, Kaya pala, parang parang ngayon din, mga kamag-anak natin. Ako, hindi ko na lang kaya pala ganun eh. kabigat. Pero yung sinasabi ngayon dito, hindi bago na sa pandinig natin kasi naririnig din natin ngayon eh. Oh, di Oo, ba? Katulad nung paano mo hihikayatin yung maunlad. Paano mo sasabihin sa kanya na, oo. di ba? Mm. Sasabihin, tingnan mo nga sarili mo bago ka magsalita ng ganyan, Oo, di bago ba? ka, tingnan mo, tama, naghihirap ka. Sabi, Oo. tingnan mo muna kami, pinagpapala, ikaw ano lang, wala kang nga Oo. trabaho di ba? Ito nga, isi-share ko. Parang si Sabi ko dun sa, Jeremiah, sabi ko butot dun sa mulat. driver namin sa opisina, sabi ko, huwag kang kumain ng baboy. Kasi, kaya kayo na high blood, ganto, ganyan. Eh di po ba na-hospital ako? Kaya naman ako na-hospital kasi na-drain, tawag nito, kulang ako sa tubig. Dehydrated ako. Pagka dehydrated Ikaw, ka pala, mataas ang BP mo.
Oo. As in, malapot ang dugo mo. Buti na lang, Oo. operian na ako nung nangyari sa akin yun. Kasi kung high blood ka sa pagkain at high blood at na-dehydrate ka, sigurado, Tuluyan ka na niyan. hindi, heat stroke yun. At wala nang balikan yun, patay ka talaga. Buti na Oo. lang hindi, tagal hindi na ako kumakain ng baboy. Lahat wala na. Lahat ng bawal hindi ako kumakain. Ano lang talaga noon na dehydrate lang ako taas ng BP ko. Ngayon, sinasabi ko yun, di ba? Yung sinasabi ko ganito, Oo. ganito. Nalaman niya. Coming from you, Umi- maniniwala siya. hindi Diba? po. Sinunod niya ako. Sinunod niya Okay. ako. Buti naman. Sinunod niya ako. Kaso nangyari sa akin yun, na Ah, tumaas yung BP ko. Nagtaka siya sa akin ngayon. Bumalik siya ngayon, kumain ulit siya ng baboy. ay. Mm. Kaya sabi ko nga gano'n, parang napahiya nga ako. Okay lang. Siguro Siguro, it's not meant to be. siguro, Kasi pag, oo. pinapagbawalan mo ko kumain ng baboy para sa BP ko. Ngayon, Mhm. ikaw, hindi ka kumakain ng baboy pero nantaas ang BP mo, di ba? Ano, pinapaliwanag ko naman na-dehydrate kasi ako. Pag maano yung tubig, ganun malapot. Pinapaliwanag ko. Kaya wala na, bumalik na siya sa pagkain ng Mm. baboy. Yun lang, High blood na-share ko. ulit. Pero, pero itong sinabi dito ngayon, binasa ngayon sa itong kabanata na to, hindi na to bago eh. Hindi na to bago. Kita mo kahit saan ka pumunta, di ba? May grotto, may ano. Hindi na to bago. Ay, ang tigas din ng ano nila. Paano ko ba sasabihin? Ito kasi, alam nila yung mga kautusan, pero yung panahon natin kasi, hindi nila alam ng mga So, sa paligid natin. Di ba, tinupad ng, bata pa sa mga school ngayon, Catholic hmm, school, parang napaka-normal na normal yun eh. Tapos sasabihin mo lahat yung ng wala. subdivision. Lahat ng Huh? subdivision, pagpasok mo, may simbahan nila. Oo. Tapos Hmm. nagagandahan mga simbahan nila, sabihin mo, Entrada pa, palaging maniwala sa'yo. karamihan opening pa, sa opening pa ng pagpasok ng subdivision. Pakikita mo, May mga laki-laki ng simbahan saint-saint pa. pa. No, proud, Gigamit proud pa na. yung mga pangalan, mga santo. Oh, proud na proud pa sila doon. Hindi na San bago, kaya nga. Lorenzo, San ano. Mm. Di ba? Tsaka parang yun nga yung sinabi ko. Sabi ko noon, tanggalin mo yan. Huwag kayong, huwag kayong sumamba niya kasi napaliwanag ko ng maayos. Nagalit yung asawa niya. Ngayon, sabing gano'n, sabi ko na sa'yo, huwag niyong tanggalin mo na yung mga rebulto na yan, huwag kayong sumamba dyan kasi ganito, ganito. Sabi niya, hindi nga sir, ano nga eh, ah, inspirasyon daw eh. Ang tawag nun? Hindi inspirasyon ang sabi niya eh. Devotion o ano? Hindi eh. Tama, inspirasyon ata yung sinabi niya. Na yun nga, pag nakakita daw sila ng gano'n, parang parang inspirasyon. Parang Mga ano, nagre-remind no, sila na nagre-remind sila na may GOD, may LORD. Yun. yan talaga So, ng ibang diwa yun eh, no? tama, inspiration nga sinabi. Inspiration. Oo. Grabe, no? Kaya, tapos sinasabi niya, kinamumuhian. Pinagsisimulan ng galit ng, ng Yahweh, Oo. the Father at saka Yahweh the Son. Lalong-lalo na siya kasi lahat ng authority nasa kanya eh. Binigay Oo. na sa kanya. Mas matapang ang anak eh. Oo, mas matapang yung anak. Kasi nga naman, binigay na lahat eh. Mm. Binigay na lahat sa kanya eh, ang authority. So, talagang, tapos, mana niya pa tayo. Kaya, karapatan niya yun na magalit ng gusto. Oo. Talaga, ano. So, hindi ulang nabago, no? Wala sis, walang nabago. Lumala nga eh. Oo, inaano ko lang. Lagi nawawala yung batas eh. Yung laws. Batas. Sa verse 10, sila ay sumuway sa aking tipan at mga batas at sa aking mga kautusan at
tuntunin na ibinigay ko. Kasi commandments, di ba, ang ano? Mabigat yung 1 to 4 eh. Oh, alin? Yung 1 to 4 na kautusan. Mabigat Ah, yun. oo. Talagang in-specify doon Oo. yung unang-unang kinamumuhian niya. May pangalan pa Tapos lang yung, eh. No? tapos yung parusa, hindi lang sa una, pangalawa, pangatlo, hanggang pang-apat na henerasyon. Hanggat hindi nagbabago. Ayun ang nakakatakot. Ay, kinatakutan talaga yun. Kaya, yun din na bro ang Di ano pa ako eh, pinero na, na-realize ko bro kinatakutan ko eh. yun. Kaya ako Kasi ito, lumihis eh. yan na to eh, nililipol talaga yung mga stubborn. Yun ang inaano ko, yun ang, pero merciful ang Allah yan. Parang ano ngayon eh, dahan-dahan niyang nililipol. Hindi na ganun ka-drastic at like before. Pero parang ngayon, ano, maaaring sa sakit, sa Maaring sakit, Chris, di di ba? na katulad ng dati, maaring tama yung sabi ng mensahero ng sultan na dahil may mga nagising, may mga nagpatuloy, lalo na nung nawala siya may nagpatuloy. Baka isa yun sa dahilan na Oo. hindi ko sinasabing yun na baka isa yung dahilan. Um, Pero ano, no, meron talaga siyang mga inuuna. Hindi sabay-sabay. May mga inuuna siya na ano. Kasi bumaba ang population ng Ophir. No? Kaya mga kapatid, kailangan ng ano, population magising. ng China bumaba rin. O, di ba? Hindi na sila ganun dati. Wala na Parang masyado nanganganak na madami. At saka yung ibang 70 mga million. lalaki walang makitang asawa. Parang, Kasi mas marami ang lalaki sa kanila. kasi Kailangan pa parang, nila pumunta ng Vietnam. kaya dati, parang 70 million every year. Ngayon, 10% na lang dun sa, parang 7.5 million na lang a year. Mm-mm. Ang, ibig sabihin, laki ng decline ng nila, ang pagtaas ng population. Dahan-dahan na yan, parang katulad din ng Japan. Oo. Kaya pinamimigay nila yung mga bahay dun. Okay, verse, ano tayo, 11. Kaya't ipatutupad ko ang kapahamakan sa inyo upang lipulin ang buong tribo ni Juda. Buong tribo ni Juda ay papalipol niya. Kasi ang ito lang naman ang iniwan niya, di ba? Na, iniwan niyang nag-iisa sa Judea. So, hindi pa ito yung panahon niyo sa siege of ano, parusa talaga ang ginawa niya, no? The siege of Jerusalem sa 70 AD. Ang mga nalabi sa Juda na nagtungo sa Egypt upang manirahan doon ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, tagutom at salot. Gawin natin tabak. Para Ophirian ang dating. Hindi espada. So ano, kasi doon susunod ang ano, ang Babylon sa ano sa Egypt. Sila ay magiging kasumpa-sumpa, katatakutan at kadusta-dusta. Parang pinaka mahirap na siguro iba sa mga pumunta sa Easter Island mga ano din yan tribo din ni Judah no? Parurusahan ko sila gaya ng aking parusa sa Jerusalem. Wala ni isa sa kanila maliban sa kakaunting makakatakas ang makakabalik sa Judea. So may konting-konti lang makakabalik sa Judea sa lupain ng kanilang pinananabikan, sabi ni Yahweh. So ang makakabalik lang talaga sa Judea ay yung mga nagmula sa Babylon. At yung mga nandun sa Babylon ay na ano na yan, napino na yan. Nakutuhan na rin yan, di ba? Yung mga pasaway dun pinarurusahan ni Nebuchadnezzar. Sinusunog sa Pero, malaking hurno. pero yung pagsubok dati, sa pagsubok ngayon, mas mahirap ngayon. Kasi, Masarap ang buhay ng mga no? kasi Tapos noong biglang time na yon, wala wala yung mantitikis sa'yo eh. Katulad ngayon, kunyari, nagtuloy-tuloy. Ipagpalagay natin, hindi namatay ang messenger, nagtuloy-tuloy. Wala, ano tayo, palaki tayo ng palaki.
ano mangyayari sa atin? May gigipitin tayo. Kasi ang humahawak ng ekonomiya ay ang mga ano ang mga ex-tiyan Oligarko. Oligarko, 'di ba? Mga ex-tiyan 'yon. Oo. Hmm. Pagkain, damit, o yung kuryente, tubig, Oo, hangga't hindi pa oo, nakakaalpas 'di totally ba? ang ating ang bansa, hindi Mm, rin tayo parang pero mm, ang ginawa ng INC, no? Sabagay nangyari kay Kibuloy, 'di ba? mm. Naku, Din. mabuti nga nabawasan sila eh. Iisipin mo, um, tawag nito, tinatawag niya sarili niyang anak at saka Oo nga eh. kingdom. Mm. Parang naging decoy siya, no? Para hindi ma-focus sa atin. Mm. So iniisip nila, ay yan na siguro yung prophesied. Kasi marami ring na tagpo ang gintutong si Kibuloy eh, no? Marami ding yaman yan eh. Eh, So, kasi parang kasi decoy, alam no? hindi sis. Alam kasi nila na yung fiat money, ano lang kasi yun. Ah, parang Wala banknote ba lang yan? kasi yun. Oo. Papel lang yan. Papel lang talaga siya. Alam naman nila yun. Kaya yung mga smart talaga na mga tao, ang binibili nila ng ginto. Kasi hindi Oo. nagde-depreciate yun. Oo. Kaysa i-ano nila sa bangko, kaysa i-ano nila. Ini-invest nila sa ginto. Mm. So, yung kailangan mo rin ng magandang imbakan. O yung central bank, ano. So, kinonde na ang pagsamba sa Reyna ng Kalangitan. Ito yan. Verse 15, lahat ng Israelitang lalaki na alam na ang kanilang mga asawa ay nagsusunog ng insenso sa mga idolo. O. Ibig sabihin, yung asawa mo, dapat kasi lalaki ang namumuno, no? Naalala ko tuloy yung kinikwento kong pasunurin. Kung dumalaw kami sa, sa condominium. Yaman, no? Ang daming mga Buddha, daming mga figurine, gano'n. Eh kasi, Buddhist naman yung asawa niya babae. Pero hindi niya, pero ang nasa isip ko, siya ang man of the house. Dapat pero ganun nga eh. Baka may Jezebel spirit yung nito. Pero anyway, naalala ko lang. Kasi bilang man of the house, ah may ka ikaw ang dapat na nagli-lead ng ng pamilya mo, di ba? Pero unless talagang maano yung babae. Eto, Nakakatakot. alam ng lalaki ang ginagawa ng kanilang mga Mm, asawang babae. So meron din siyang pananagutan do. Parang kay mm, Adama at Hawa, 'di ba? mm. Na si Hawa ang nagpakain na sumuway sa kay Adama, kay Lolo Adama. Okay. So lahat ng Israelitang lalaki na alam na ang kanilang mga asawa ay nagsusunog ng insenso sa mga idolo, pati ang lahat ng kababaihan, isang Naku yan. malaking pagtitipon, at ang Mhm, lahat ng taong naninirahan sa Egypt ay nagsabi kay Jeremiah. Yung mhm. mga sinabi kay Jeremiah, ah, hindi kami makikinig sa mensaheng ipinahayag mo sa pangalan ng Alayam. Sabi niya, Ang tigas gagawin pa rin talaga. namin ang aming ipinangako, ang aming, hindi we will do everything we said we would do. Ang aming, gagawin pa rin namin ang aming debosyon. Siguraduhin nating debosyon. Para talaga? Ayan, Debosyon. mga Oo. orasyon every Oo 6 nga, basta o'clock. devotion. Mm. Yung mga kanilang mga ritual, no? Devotion. Mga ritual, no? Magsusunod kami ng insenso at mag-aalay ng inumin sa reyna ng kalangitan.
drink offerings. O, di ba? Parang ano? Siguro, inumin yung mga dugo to, hindi kaya mga dugo ito, alak. Reyna, That, gaya ng ginawa ng aming mga ninuno, hari at opisyal sa bayan ng Judea at lansangan ng Jerusalem. So, hindi Hindi nila mo ginaya pala napapakain sa yung aso. hindi nila ginaya sa Egypt. Mula sa Judea pa lang, sa Jerusalem, ginagawa na nila, no, yung sa Reyna. So, kumbaga meron silang katibayan na gumanda ang buhay nila noon. Siyempre, ganun naman ang kalaban magpapakita ng mga mga kababalaghan para mapaniwala, no? Noong ginagawa pa namin ito, masagana ang aming pagkain. Nasa mabuting kalagayan kami at hindi kami nakakaranas ng masama. Ngunit mula nang tumigil kami sa mga paghahandog sa reyna ng kalangitan, kami ay nawalan at nangamamatay sa sa tabak at tagutom. Syempre, nagkaroon ng yan. paglilinis. Hindi, ibig sabihin ginigipit sila. Oo. Di ba, kunyari, Wala. Ngayon wala naman dumadami sila. Oo. Matatanggal yung pagsamba mo sa mga idolo. Gigipitin ka, no? Ngayon, gagawin, gigipitin ka. Para Pahihirapan bumalik ka. ka. Oh. Okay. Para talikuran mo. Di ba ganyan naman ang Oo. ginawa nila rin dito? Ganyan yung ginawa Hanggang niya ngayon sa naman Africa. hanggang ngayon naman, di ba? Kaya nga, pagka hindi Okay, ka Rizal. kagrupo ng, Kaya Rizal, di ba? pag hindi ka kagrupo ng mga nagtatayo ng mga Timbahan. sambahan ng mga ex-chan, di, anong gagawin sa'yo? Di, ano ka, Sa saan ito, pera. isasanksyon ka. Sanction, Oh. sanction. Oo. O di Isasanksyon mga ka. kapatid nating Islam, di ba? Parang second class, hindi nga sila hinahire. Di ba? Pag Pero mga yung China, binubura nila lahat ng simbahan ng mga Kristiyano Oo. doon. Wala Kaya silang, naman bad press ang sa kanila, 'di mm, ba? Lahat ng bad press. lahat ng simbahan doon, sige, binubuldo, ano to, binabanatan ng excavator, bulldozer, talagang nila, ginigiba nila. Kaya nila May lumaki. may righteousness yung kanilang yung si CP ba? Xi Jinping. Oo. Mm. Okay. Verse 19, idinagdag pa ng mga babae, noong kami ay nagsusunog ng insenso at nag-aalay ng inumin sa reyna ng kalangitan, hindi ba't alam ito ng aming mga asawa? Alam naman na aming mga asawa, di ba may pahintulot? Kumbaga, kami ay gumagawa pa ng mga tinapay na may hugis niya at iniaalay iyon. O pinagmalaki pa nila, no? Yung kanilang kabanalan, kay show of holiness. Kami gumagawa. Di ba, parang yung mga ngayon, yung mga busybody sa simbahan, mga naka-uniform pa, di ba? Yung mga okay, verse 20. Kaya sinabi ni Jeremiah sa lahat ng sumasalungat na Israelitang nasa Egypt, mga lalaki at babae, hindi ba't naalala ni Yahweh kung paano kayo at ang inyong mga ninuno, mga hari, mga pinuno at ang buong bayan ay nagsunog ng insenso sa mga idolo sa mga lungsod ng Judea at sa lansangan ng Jerusalem? At nang hindi na makayanan ni Yahweh ang inyong kasamaan at kasuklam-suklam ng mga gawa, ginawang wasak ang inyong lupain gaya ng nakikita ninyo ngayon. Yun na nga, yun na nga ang proof, pero i-justify pa rin nila. I-justify nila na hindi na kasi kami Yung malakas na bagyo lang oo. Lindol. Bagyo at Oo nga. lindol. Hindi ko ba Oo, kasi nung Ewan ko. panahon ni Bisero, walang mga Hmm. sakuna no? Wala. Kaya nga Oo. nag-benefit yung termino ni ni, Oo. ni PRR dito kasi noong panahon niya wala talagang bagyo na Wala, oo. Hmm. Tsaka handang-handa ang mga malayo pa, handang-handa na yung mga NDRRMC. Verse 23, dahil kayo ay nagkasala laban sa alayam at hindi kayo sumunod sa kanyang tipan at kautusan, dumating sa inyo ang kapahamakang ito. So, nire-remind niya. Pagkatapos ay sinabi ni Jeremiah, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh, kayo mga nalabi sa Juda na nasa Egypt.
So yun, ito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Kayong mga lalaki at mga asawang babae ay tinupad ang inyong mga panata. Yung mga panata nyo. Nagsunog kayo ng insenso at nag-alay ng inumin sa reyna ng kalangitan. Sige, ituloy ninyo ang inyong mga panata. Si ano to di ba? Naama, yung mga Jezebel spirit. Ngunit ako ay sumusumpa sa aking dakilang pangalan. Wala ni isa sa mga nalabi ni Juda ang muling manunumpa sa aking pangalan na nagsasabi, kasing tiyak ng si Yahweh na makapangyarihang alahayam ay umiiral. Wala nang wala nang magsasabi, wala nang matitirang magsasabi nun sa tribo ni Juda. Ibig sabihin talagang ipapatapon sila. Kaya 'di ba walang natira? Kahit ngayon pagpunta ka ng Judea, wala kang makikitang ni isang tribo ni Juda, walang dark, puro puti ang nandun. No? So hindi niya inubos total yung lahi, pero pinalayas niya, no? Pinatapon sa Western world. Verse 27, sapagkat ako ay nagmamasid sa inyo, hindi upang magdala ng kabutihan, kundi ng kasamaan. Lahat ng nalabi sa Juda na nasa Egypt ay mamamatay sa espada, tabak, Sobrang galit, tagutom at salot. Oo. Sobrang galit niya, Oo. Pati nga sina Jeremiah, no? Hanggang sila ay mapuksa. Kaunti lamang ang makakatakas at makakabalik sa Judea. So yung mga mapapalad na makakabalik sa Judea. At malalaman ng lahat ng nalabi ni Juda kung alin ang magtatagumpay, ang salita ko o ang kanila. At ito ang magiging palatandaan. Parurusahan ko kayo sa lugar na ito upang malaman ninyo na ang aking salita ay tiyak na mangyayari. So yung parusa, di ba, sila naman ang lulusubin ng Babylon, ang Egypt naman. Ibibigay ko si Faraon, Hofra, ng Egypt sa kamay ng kanyang mga kaaway na nagnanais ng kanyang buhay. Gaya ng pagkakaloob ko kay Haring Hezekiah ng sambahayan ni David sa kamay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon na nagnanais siyang patayin. So natupad yung pagkatalo ng Egypt sa kanyang mga kalaban. So may dadagdag kayo mga kapatid? So yung Egypt na nung Greco-Roma, wala na yung mga original Egyptian dun no? Yung mahihirap na lang, mga Kushite, na lang. Nandun. So, back to you, Sis Maria, para tapos natin. Salamat, mga kapatid. Kabanata 52. Paglingon sa pagbagsak ng Jerusalem. 21 taon si Sedekiah nang siya ay maging hari mula sa sambahayan ni David at siya ay naghari ng 11 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal, anak ni Jeremiah. Siya ay taga-Libna. Gumawa siya ng masama sa paningin ni Yahweh, tulad ng ginawa ni Jehoiakim. At dahil sa galit ni Yahweh, nangyari ang lahat ng ito laban sa Jerusalem at Judea. Hanggang itinakwil niya sila mula sa kanyang harapan. Naghimagsik si Haring Zedekiah laban sa hari ng Babylon, kaya noong 9 na taon ng paghahari ni Zedekiah, sa 10 araw ng 10 buwan, si Haring Nebuchadnezzar ng Babylon ay dumating sa Jerusalem, kasama ang buong hukbo niya. Nagkampo sila sa paligid ng lungsod at nagtayo ng mga panlaban sa paligid nito. Napanatiling kinukubkob ang lungsod hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Sedekiah.
Sa 9 na araw ng 4 na buwan, naging matindi ang taggutom sa lungsod, kaya wala nang makain ang mga tao. Nabutas ang pader ng lungsod at tumakas ang buong hukbo sa gabi sa daang nasa pagitan ng 2 pader malapit sa halamanan ng hari. Kahit pinalilibutan ng mga taga-Babilon ang lungsod. Tumakas sila patungong Araba, ngunit hinabol ng hukbo ng Babilon si Haring Sedekaya at inabutan siya sa kapatagan ng Jericho. Naipahiwalay na sa kanya ang lahat niyang kawal na nangalat. Siya ay nahuli. Dinala siya sa harap ng hari ng Babilon sa Ribla, sa lupain ng Hamath, at doon ay hinatulan siya. Doon sa Ribla, pinatay ng hari ng Babilon ang mga anak ni Sedekaya sa harap niya. Pinatay rin niya ang lahat ng pinuno ng Judea. Pagkatapos ay dinukot niya ang mga mata ni Sedekaya. Kinapos siya ng mga tanikala na tanso at dinala sa Babilon, kung saan siya ikinulong hanggang sa kanyang kamatayan. Sa 10 araw ng 5 buwan sa 11 na taon na paghahari ni Haring Nebukadnezar ng Babilon, dumating si Nebuzaradan, ang pinuno ng mga bantay, na lingkod ng hari ng Babilon sa Jerusalem. Sinunog niya ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at ang lahat ng bahay sa Jerusalem. Lahat ng mahalagang gusali ay sinunog at winasak ng buong hukbo ng Babilon sa ilalim ni Nebuzaradan ang lahat ng pader sa paligid ng Jerusalem. Kinuha ni Nebuzaradan ang ilan sa mga pinakamaralita, pati ang mga natira sa lungsod. Gayon din ang mga manggagawa at ang mga pumanig sa hari ng Babilon, at dinala sila sa pagkatapon. Ngunit iniwan niya ang ilan sa mga pinakamaralitang tao ng lupa upang magtrabaho sa mga ubasan at bukirin. Binuwag ng mga Babilon ang mga haliging tanso, ang mga karitong tanso at ang dagat na tanso o isang malaking mangkok sa templo ni Yahweh, at dinala nila ang lahat ng tansong ito sa Babilon. Dinala rin nila ang mga kaldero, pala, panggupit ng mitsa, mangkok, bandehado, at lahat ng kagamitang tanso na ginagamit sa paglilingkod sa templo. Kinuha rin ng pinuno ng mga bantay ang mga mangkok, insensaryo, mangkok ng pagwiwisik, kaldero, kandelabra, bandehado, at mga sisidlang ginagamit sa handog na inumin. Lahat nangyari sa dalisay na ginto o pilak. Ang dami ng tansong ginamit sa 2 haligi, sa dagat o malaking mangkok sa harap ng templo, at sa 12 torong tanso sa ilalim nito, at sa mga karitong ginawa ni Haring Solomon para sa templo ni Yahweh, ay higit pa sa kanya sa kayang sukatin. Ang bawat haligi ay 18 siko ang taas at 12 siko ang kapal sa palibot. 4 na daliri ang kapal nito at guwang ang loob. Ang tansong ulo ng haligi ay may taas na 5 siko at may palamuti itong lambat at mga granada sa paligid. Ang isa pang haligi ay may ganitong disenyo rin. May 76 na granada sa gilid, at sa kabuuan, 100
ang bilang ng mga granada sa palibot ng lambat. Kinuha ring bihag ng pinuno ng mga bantay si Saraya na punong saserdote, si Sefaniah na pangalawang saserdote at ang 3 bantay ng pinto. Sa mga natira pa sa lungsod, kinuha rin niya ang pinuno ng mga kawal, ang 7 tagapayo ng hari, ang kalihim na namamahala sa pagpapatala ng mga tao, at 60 tao na natagpuan sa lungsod. Iniharap ni Nebuzaradan ang lahat ng ito sa hari ng Babylon sa Ribla. At doon sa Ribla, sa lupain ng Hamath, ipinapatay sila ng hari. Kaya ang mga anak ni Juda o mga Hudyo ay dinalang bihag at inalis sa kanilang lupain. Narito ang bilang ng mga dinalang bihag ni Nebuchadnezzar. Sa ikapitong taon, 3,023 Hudyo. Sa 18 taon ng kanyang paghahari, 832 katao mula sa Jerusalem. Sa 23 taon, 745 Hudyo ang dinalang bihag ni Nebuzaradan na pinuno ng mga bantay ng imperyo. Sa kabuuan, 40,600 katao ang dinala sa pagkatapon. Pinalaya si Jehoiachin. Sa 37 taon ng pagkakabihag ni Haring Jehoiachin mula sa sambahayan ni David, nang maging hari ng Babylon si Awel Marduk. Sa 25 araw ng 12 buwan, pinalaya niya si Jehoiachin at inilabas mula sa bilangguan. Mabait siyang nakipag-usap kay Jehoiachin at binigyan ito ng luklukan na mas mataas kaysa sa mga hari na kasama niya sa Babylon. Kaya't inalis ni Jehoiachin ang damit bilanggo at habang siya ay nabubuhay, siya ay kumakain palagi sa hapag ng hari. Araw-araw binibigyan siya ng hari ng Babylon ng takdang bahagi ng pagkain, habang siya ay nabubuhay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Yada. Siguro matanda na si Jehoiachin kaya inilabas na ng bilangguan. At saka marami yung ibang hari sa ibang bayan ang kasama niya sa bilangguan. So parang ito summary itong yung pagbagsak ng Jerusalem, parang sinummarize dito sa huling kabanata. So malino no. Pero itong ito palang si Sedekaya ay manugang sa apo ni Jeremiah. So yung apo, ang asawa ni Sedekaya ay apo ni Jeremiah. Siya ay ang pangalan ng kanyang ina ay Hamutal, anak ni Jeremiah. So yung nanay ni Sedekaya, apo pala siya mismo ni Jeremiah. So kaya siguro si Sedekaya hindi niya maipakita na na kinakampihan niya si Jeremiah. Kaya pag kumukonsulta siya sa lolo niya, palihim. Kasi nakatingin ang mga tao, titingnan kung kanino loyalty ni Sedekaya, kung sa Babylon ba. Parang may family may family rift. Kasi si Jeremiah,
Babylon. Tapos yung mga ibang nasasakupan naman nila pro-Egypt. Kaya siguro si Zedekiah nalilito kung kanino siya susunod. Ayaw naman niya pakita ang partiality niya kay Jeremiah. Lolo nga pala niya si Jeremiah. Okay. Gumawa siya, verse 2, gumawa siya ng masama sa paningin ni Yahweh tulad ng ginawa ni Jehoiakim. Ano ba ginawa ni Jehoiakim? Hindi naniwala sa sa sinabi ni Jeremiah, saka sa idolatry. At dahil sa galit ni Yahweh, nangyari ang lahat ng ito laban sa Jerusalem at Judea, hanggang itinakwil niya sila mula sa kanyang presensya, hindi harapan presensya. So ano talaga, ang laki ng na nagagawa ng isang namumuno pag sumusunod, righteous leader or unrighteous yung leader. Ang laki na epekto nun sa kanyang nasasakupan. Tapos naghimagsik si Haring Zedekiah laban sa hari ng Babylon. Kaya noong ika-9 na taon ng paghahari ni Zedekiah, sa ika-10 araw ng ika-10 buwan. So, December 10, bandang December to ika-10th day, ika-10 buwan. So, mga bandang November, December to. So, winter. Si Hari Nebuchadnezzar ng Babylon ay dumating sa Jerusalem. Okay. So, kaya siguro, inappoint ni Nebuchadnezzar si Zedekiah kasi apo ni Jeremiah. So, iniisip niya, madali niyang mapapasunod si Zedekiah kasi apo siya ni Jeremiah, which is pro-Babylonian si Jeremiah. Siguro kaya inappoint si Zedekiah. Kaya lang, influence talaga ng mga advisor sa paligid, no? Laki talaga ng advisor. Nakokontrol nila ang hari. Lalo na pag yung hari, medyo weak ang kanyang paninindigan. Okay. Nagkampo sila, yung mga Babylonians, sa paligid ng lungsod at nagtayo ng mga panlaban sa paligid ito. Mga siege, mga pang-siege, yung mga pangbasag ng mga pader, no? Tapos napanatiling kinukubkob ang lungsod hanggang sa ika-11 taon ng paghahari ni Zedekiah. So, nakailan taon? 9 hanggang 10, so mga 2 years. 2 years silang kinukubkob. Hindi sila lumalabas. Siguro, may mga hidden passageway lang sila, kaya sila nakakalabas, nakakanap ng pagkain. Sa ika-9 na araw na ika-4 na buwan, so mga June, July, naging matindi ang tagutom sa lungsod, kaya wala nang makain ang mga tao. Kasi supposed to be harvest season to, pero wala nang makain ng mga tao. Nabutas ang pader ng lungsod at tumakas ang buong hukbo sa gabi sa daang nasa pagitan ng dalawang pader. So iniwan nila yung mga mamamayan, yung mga hukbo lang tumakas papunta ng East Jordan, no? So sa garden pala yung kanilang secret passage. Hindi sila nakita ang mga Babylonian na tumakas sila patungong Araba. Ngunit hinabol ng hukbo ng Babylon si Haring Zedekiah at inabutan siya sa kapatagan ng Jericho. Naipahiwalay na sa kanya ang lahat niyang kawal na nangalat. So iniwan yung hari. Iniwan ng mga si Zedekiah ng kanyang mga tauhan. Siya ay nahuli. Dinala siya sa harap ng hari ng Babylon sa Ribla. Yung Ribla sa Syria, bandang Syria. So malayong lakarin pa rin to. Mga ilang linggo din to. Sa lupain ng Hamat. At doon ay hinatulan siya. Doon sa Ribla, pinatay ng hari ng Babylon ang mga anak ni Zedekiah sa harap niya. Pinatay rin niya ang lahat ng pinuno ng Judea. Okay. Pagkatapos ay dinukot niya ang mga mata ni Zedekiah. Ginapos siya ng mga tanikala na tanso at dinala sa Babylon, kung saan siya ikinulong hanggang sa kanyang kamatayan. So, mahabang panahon din, siguro mga ilang buwan din ang paglalakbay na ito, lalo na kung nakaglalakad lang, no?
buwan din ang lalakarin nyo. Then, sa ikasampung araw na ikalimang buwan, ikalimang buwan, mga Agosto, sa ika-11 na taon ng paghahari ni Haring Nebukadnezar ng Babylon, dumating si Nebuzaradan. Ito ang pinuno ng mga bantay na lingkod ng hari ng Babylon sa Jerusalem. So 19th year na ni Nebuchadnezzar. Sinunog niya ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari. Itong templo ni Yahweh, ito yung iniwan na to ng ng Alahayam ang palasyo ng hari at ang lahat ng bahay sa Jerusalem, lahat ng mahalagang gusali ay sinunog. Siguro lahat ng royalty, no? Mga bahay ng mga royalty at winasak ng buong hukbo ng Babylon. Sa ilalim ni Nebuzaradan ang lahat ng pader sa paligid ng Jerusalem. So ito yung wasak lahat ng pader kaya nga naging katawa-tawa ang Jerusalem sa mga karatig bayan. Ito yung ni Nehemiah, ito yung aayusin ni Nehemiah, no? Kinuha ni Nebuzaradan ang ilan sa mga pinakamaralita, pati ang mga natira sa lungsod, gayon din ang mga manggagawa at ang mga pumanig sa hari ng Babylon, at dinala sila sa pagkatapon. Ngunit iniwan niya ang ilan sa mga pinakamaralitang tao ng lupa upang magtrabaho sa mga ubasan at bukirin. So tatlong beses sila yung yung inuna yung mga royalty, mga namumuno, susunod yung parang middle class, yung pangatlo yung mga maralita. Tapos iniwan lang yung pinakamahihirap. So kasi hindi na mag-isip na mag-rebelde o mag-revolution ang mga mahihirap. Pag-aanuhin na lang nila, nilinangin na lang nila yung mga binigay sa kanilang lupain. Tapos binuwag ng Babylon mga haliging so talagang niransak nila ang templo at saka mga palasyo, yung mga haligi. Kinuha lahat ng articles na gagawa sa ginto at pilak ay kinuha nila. Yun na lang mga napakabigat noon. Yung may mga ang 12 toro ang oo, tama. Ang paanan nun, napakabigat na. Paano kaya ginawa ng mga pinapiraso? Basta nagawa ng Bible. Siguro meron silang gulong no, kariton na sila no, no? So, kinuha lahat ng artifacts. Sa verse 24 tayo, kinuha ring bihag ng pinuno ng mga bantay si Seraya na punong saserdote. So, si Seraya ang high priest, si Zephaniah na pangalawang saserdote at ang tatlong bantay ng pinto. So wala na talagang mataas na opisyal sa templo kasi winasak na rin. So dito talagang naging 70 years of Sabbath year ang of the land ang Judea, no? Kinuha rin niya ang mga pinuno ng mga kawal, ang 7 tagapayo ng hari. So, may 7 silang at ang kalihim na namamahala sa pagtatala ng mga tao sa hukbo. Pagtatala ng mga tao sa verse 25, ginawa ko, pagtatala ng mga tao sa hukbong sandatahan, sa hukbo na lang. Kasi parang itong mandatory ang at 60 tao na natagpuan sa lungsod. Iniharap ni Nebuzaradan ang lahat ng ito sa hari ng Babylon sa Ribla, sa Syria. At doon sa Ribla, sa lupin ng Hamat, pinapatay sila ng hari. So yung lahat ng may mga katungkulan, pinapatay ng hari. Kasi sila mga rebellious. Kaya ang mga anak ni Judah, ay dinalang bihag at inalis sa kanilang lupain. So yung mga matataas, yung mapagmataas, yun ang nililipol. Kasi wala tayong karapatang maging mapagmataas sa harap ng alahayam, no? Narito ang bilang ng mga dinala bihag So nagtotal siya sa yung unang siege 3,023. Nang ikalabing-walong taon ay 832. Tapos sa ikadalawamput-tatlong taon
745. Ano na to, ibang ano na hindi na si Nebuchadnezzar to si Marduk na, no? So, ang total na mga pinadala sa Babylon ay 4,600. Kasama na dyan, siguro dyan na rin lumaki sina Daniel, no? O baka doon na ipinanganak sina Daniel. Pinalaya si Jehoiachin sa ika-37 taon na pagkabihag ni Hari Jehoiachin. So matanda na siya dito kung pagpalagay na 30 years siya or 20. So nasa 57 or di ba ng 57 years old, mga nasa 60s, no? Binigyan siya ng pabor ng hari si Marduk nang maging hari ng Babylon si Marduk sa ika-25 araw na ika-12 buwan. Ika-12 buwan, mga February yan, no? February, March. Pinalaya niya si Jehoiachin at inilabas mula sa bilangguan. So sigurado patay na yung reyna dito, yung nanay niya. So si Jehoiachin siguro naging masunurin si Jehoiachin sa bili ni Jeremiah, kaya binigay siya ng pabor ng hari. So, naging mabuti sa kanyang hari. Mabait siyang nakipag-usap kay Jehoiachin at binigyan ito ng luklukan na mas mataas kaysa sa mga hari na kasama niya sa Babylon. Kaya't inalis ni Jehoiachin ang damit bilanggo at habang siya ay nabubuhay, siya ay kumakain palagi sa hapag ng hari. Araw-araw binibigyan siya ng hari ng Babylon ng takdang bahagi ng pagkain o allowance habang siya ay nabubuhay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Allowance na nakalagay dito Baka maaring may mga mga kayamanan din na binibigay sa kanya, no? So, ang pagiging masunurin ay may pagpapala talaga. May karagdagan kayo mga kapatid? Bro Mario? Anong application natin sa panahon natin ngayon ng aklat ni Jeremiah? Mauulit ba ito sa ating kapanahunan? Mahirap kasi yung panahon ngayon na lahat may CCTV. So hindi mo pwedeng bakbakin yung mga mga idolo, yung rebulto basta-basta no? Hindi katulad sa China. Wala nang hahatakin pa sa natin, papuntang Babylon. Dahil nakuha na nila mga kayamanan ng bansa natin. Hindi pala, sis. Ibabalik naman niya. Di ba sabi ng Alayam, lahat ng ginto at tanso ay sa akin. Sa akin, di ba sabi niya? So, lahat yan ay babalik ko sa niya, itatakda, itinakda. Yung divine wealth na yan. So, may karagdagan, kung wala na, ito ang salita ng Alayam, Halalwaya, Alayam, Yada. Halalwaya, Alayam, Yada. Halalwaya, Alayam, Yada. Ano tayo? May musika si Sis Dalia? Anong preferred nyo? Awit ng pagsisisi. Sige, sis. Salamat mga kapatid. Be blessed siya naman. Ayaw aking nga ba, ako'y nagkasalat at lumayo sa piling mo. Hindi ko makayanan aking kapihatian nang mawalay sa'yo kahit saglit lamang. Ako'y sumuway sa'yong mga kautusan. Bayaawa ang tinig mo'y aking nakilala. Nagsasalamat
ika'y mahalaga. Kabayaan, haring yaawa siya'y patawad ko sa lahat ng aking mga sala. Dinggin mo ang aking pagsusumamo. Nais kong manatili sa piling mo. Kapayapaan, kapahinggahan ang nais mo, Aba. Sa yakap mo, haring Yahawa, siya'y lakas ko'y nanunumbalik. Hindi ko kayang mawalay pa kahit isang saglit. Salamat po, Aba, sa puso mo ako'y hindi nawawala. Nabayaan, haring yaawa siya'y patawad po sa lahat ng aking sala. Dinggin mo ang aking pagsusumamo. Nais kong manatili sa piling mo. Nagpapakumbaba, dinggin mo ang pagsamo ko, aking Aba. Sa iyong kahabagan ako'y nagtitiwala. Pagharian mong muli ang buhay ko nito. Pagkalin amoy muli kang maranasan. Yada.